Magandang araw sa inyo lahat, guys. Okay, amang again. At eto nga, papunta ako ng Imus. Kakatapos lang ng ulan dito sa amin eh. Kanina iniisip ko kung pupunta pa ako, pero namimiss ko na din sila. Tagal-tagal na akong din nakakarinig ng Dibo. So pupunta ako today. And syempre maglalaro na rin akong basketball sa MBF. Supposedly maaga ako lagi napunta kasi kumakain pa ako Pero dahil nga umulan, ngayon pa lang ako on the way. Actually mabilis lang sana yung biyahe, pero dahil umulan baka traffic. Sana wag. If ever naman okay lang naman ako kahit isang game lang, kasi matagal-tagal naman ako hindi nakalaro. Hindi ako naglaro kasi hindi naman ako injured, pero dahil din sa weather, ayoko kasing nalabas ng nag-uulan. So sama kayo sa akin. If ever magsama rin ako ng clips ng laro. Kaya lang walang nagpapaning nung maganda sana kung may nagpapaning ng tag dito, yung mount or yung holder. Pag may nagpapaning kasi nasusundan yung laro, pati yung kabila. Pagka walang nagpapaning, yung team lang namin ang meron. So minsan ginagawa yun dun sa namin sa, halimbawa yung tropa namin, pag naglalaro kami ng Saturday, minsan may nagpapaning. Although syempre mas mahirap siyang i-edit kasi nagalaw, pero ibig sabihin nasunod yung camera, pero okay lang naman, kayang-kaya naman. Pag ibang frame, aspect ratio, yan. Kaya rin hindi ako nag-gloves kasi nga, una malapit lang yun, pangalawa kasi umulan. So kung if ever umulan ulit, at least less na yung tatanggalin ko. Pero huwag nyo sanayin na hindi kayo naka-gloves, or mas maganda kung naka-gloves kayo, kasi may nag-gloves ng diba, ng half. If mag-gloves kayo, mas maganda talaga yung full. Okay din naman yung half, kasi minsan kailangan sa work, diba, or minsan mas komportable tayo, lalo na yung mga delivery rider, kaya sila naka-half na gloves, dahil kailangan nila mag swipe, or mas kasi yung yung grip, or yung mas magagamit mo yung ng kamay mo pagka hindi ka naka full. Yung mga dalala may daliri, diba, may magbibilang ka ng pera, o kaya ka ng item, diba, hindi lang sa pag swipe sa cellphone. Pag gloves kasi medyo limited ka. Nagmumoist talaga, lalo na pag ganito lang kabagal, o pagka 20 lang yung takbo. Ibig sabihin malamig sa labas, tas mainit. Siyempre mainit yung hininga natin, di ba? Kaya nagmumoist yan. Ganyan yun. Tapos pag umandar kasi, huwag ma-under ka ng mas mabilis. Yung hangin mas nagsisirculate ngayon. Kasi paano ko ba papaliwanag? Parang hinihila niya palabas. Parang sa aerodynamic, parang ganun. Wala naman akong tawag doon, yung anti-fog ba yun? Anti-moist, basta ganun yung may nilalagay sa sa visor. Sana lang wala akong nakalimutan, kasi baka mamaya wala akong medyas, pero alam ko meron. Kasi yung mga una kong If ever naman na hindi ko na dala yung knee support na itim, andyan yung knee support na gray, kasi dalawa yung set ng knee support ko. Mas madalas ko lang gamit yung black.
Minsan lang nakakalimutan ko magdala ng ano guys, pamalit. Ang kulit no. Nahirapan ako kasi yan, meron na namang nasa harapan ko. Kasi hindi ko nakikita yung harapan niya, kaya lagi akong nakapwesto rito sa may labas sa kaliwa. Hindi ko alam kung mas mabilis ako dito o dun sa ano eh, sa kabila. Pero usually dito talaga ako dumadaan kasi pag dumaan ako ng Bukandala, traffic kasi dun eh minsan, kaya ayoko. Pero parang nung mga huling daan ko, dahil nga open na yung sa may gilid ng ano, hindi na sila masyadong traffic. Hindi ko lang sure kasi yung mga oras naman na daan ko, ano eh, pag umaalis kasi ko guys, yung daan ko, gusto ko parang ano, baba, lagi yung sinasabi, aalis ka, ang init-init, tanghali na. Kasi nga tanghali na rin talaga ako lumalabas para hindi ako sabay sa ano ng tao. Either sobrang aga or tanghali or sobrang late, mga ganun ang alis ko guys. Yan, so sinara ko talaga ano, nagmumoist, nakakainis. Wala to yung masyado makita. Angat ko na naman. Feeling ko kasi hindi ako masyado marinig pagka nakaangat eh. Pero ang sarap ng hangin kasi medyo malamig dahil ano, kahit yung naka-waterproof jacket ako, nararamdaman ko. Usually pag naka-waterproof jacket guys, ano, mainit kasi nga hindi siya breathable, pa rin naman siya feeling ko, pero hindi ganun ka ano, hindi katulad ng mga usual na jacket. So wala naman akong lagayan ng, wala akong top box, wala akong panniers, kaya hindi ako nakakapagbaon ng ibang damit o ibang jacket. So yung motor ko nga pala guys is ano, QJ Motors na SRB 200. So bakit nga ba hindi ako naglalagay pa ng kahit saddlebag, no? Kasi kung yun yung concern ko, yung saddlebag kasi, kaya hindi ako naglalagay, maporma naman siya. Kaya lang lagi kong iniisip kasi yung security nung ilalagay ko, kasi tinatamad ako mag bit-bit, di ba? So pag saddlebag kasi madali lang din siyang ano, kasi leather lang yun eh, unless leather na ano siguro yun, anti-theft, no? Pero alam mo naman, mas madali kasing anuhin yun. Tapos hindi rin yata siya waterproof, diba? And kung nababasa siya and lagi nabibilad, baka pagtagal masira din kagad. So feeling ko ano lang kasi, parang hindi naman kasi aesthetic lang yung tinitignan ko. Gusto ko talaga pannier, yung katulad sa mga Vulcan. Dito pala dapat. Kaya hindi ako gumagamit ng saddlebag guys. Yun yung reason. So meron naman akong top box. Doon naman pagdating sa top box, may top box ako sa bahay. Pero bakit di ako gumagamit ngayon ng top box? Kasi naman ang top box guys, hindi rin yung top box ko, hindi rin naman siya talaga totally bagay sa cruiser type, no? So ayun, aesthetic naman yun. Kulit ko, no? Pero mas gusto ko kasi talaga yung panniers.
So far, nabibit-bit ko naman yung need ko. Ang meron akong dala lagi is paracord. Hindi kayo familiar sa paracord, tali yun, pwede mong gamitin din pang camping. Minsan may gumagamit lang pang parang may ginagawa silang bracelet, diba? Mga ganon. Pero sa akin, dati nakabili ako ng sa Shopee, tagal na, ng isang roll ng paracord kasi gusto ko talaga mag camping. Kaya lang, hindi naman ako natutuloy kasi kailangan mo rin ng budget pag magka-camping ka. Yung mga gamit mo pa. Pero nagamit ko yung paracord. Kasi, ang dami kong paracord na, pinuputol. Hindi ko matandaan kung ilan yung sukat. Pero, may mahaba, may maikli. Parang natutunan ko yun sa isang post. Tapos, pag aalis ako, mag-grocery ako, yun ang dala ko. Pagka papunta ako ng lander, may dala akong paracord, may dala rin akong foldable crate. Ang cute talaga ng iba na pero pwede naman hindi na sila bumusina eh. Mali rin talaga yung nasa unahan. Pero parang hindi naman need bumusina pa. Tapos nag-aral din ako ng mga guys, yung mga essential nuts. So mga nagagamit ko yun, halimbawa yung bowline yan, tapos yung tracker's hitch, diba? Mga nagagamit ko yan. Tapos yung isa, nakalimutan ko yung yung tawag, yung laging ina-adjust yung loop, tama yung loop yan. Yun, normal yun, siguro naman halos lahat alam yung nut na yun. Yung iba kong paracord nagamit ko as sampayan sa bahay. Galing nga diba? Maraming gamit yan guys. Dalawa yung meron ako, dalawang rolyo. Isang motor lang mm, mas manipis yun. Tapos glow in the dark. Yung kasi parang ilalagay mo, diba nag-camping ka, ilalagay mo dun sa mga gilid para yung ikakabit mo sa tent. Tapos yung anong tawag doon, yung pegs, diba? Guys, papunta na ako ng CCF. Lapit na lang yung dito eh. Naglalaro na kaya? Madalas may maaga naglalaro na doon kapag nakompleto na sila. Tapos pag nakalaro na lahat, may tipo. So, malaki yung naitulong sa akin ng malaking factor
journey ko na maging malapit kay Lord. Siguro naman unti-unti may build yung relationship ko kay Lord, and lagi ko naman na ipaparamdam or lagi ko naman nararamdaman na mahal ako ni Lord. Nakita nyo ba? Ayan o, Rice Commission Fellowship ano yung CCF. Tapos nandito din yung Vogue na may Vogue na store din dyan. Nakanan na ako rito. May ambulance. See you again, bro. Alright. So every week, nagre-register yung mga players online. Tapos, pagdating mo dito, magre-register ka ulit para matatakan ka. Yun yung rules para organize yung mga players and syempre, makalaro lahat. Pray muna bago maglaro. O siya, enjoy mga basketball clips, guys. Mas mga bata kasi sila. Nililingon ko na lang, nakalingon na lang ako eh. Wow, we are carrying! Wala na eh. Question ko, basahin ko yung Joshua chapter 1 verses 1 to 9. Kahit yung 9 verses. But for the interest of time ngayon, isang verse lang. Sigurado akong alam niyo na kung anong verse yung isi-share ko sa inyo. Lahat tayo may pinagdadaanan. Kung hindi man tayo, meron tayong kamag-anak. Marahil merong sakit, merong karamdaman, merong pangangailangan. And sometimes tayo mismo parang, Lord, di ka lang pinaramdaman niyo na rin ito, Lord, sana naging mayaman ako. Para matulungan ko silang lahat. Pero ito po ang encouragement ko sa inyo. Hindi po yung pera kailangan nila. Alam niyo sino kailangan nila? Ang Panginoon Diyos. Kaya yun yung huwag natin ipagkait sa kanila. Ipamuhay natin yung tao na may pagkilala at pagsunod sa Diyos. At pag nakita nila yun at meron kayong pagkakataon, you pray for your relatives. You share the gospel to them. Bakit? Dahil sila din ay gusto ni God na maging prosperous at victorious sa buhay nila. Touch pass. Andre! Grabe si Andre! Okay guys, uwian na!
So masaya ako no kasi ano, kaya pala ako pinapupunta ng Dibo. Kasi sobrang relate ako dun sa Dibo. So sobrang ano talaga no, napaka, sa totoo lang kanina medyo naluluha pa ako nung after ng Dibo kasi may breakout. So iba talaga yung way no, ni Lord para maramdaman mo or makausap mo siya no? Either gagamit siya ng ibang tao or kung ano man no? Napaka ano talaga, napaka mahiwaga or kung ano mang word na pwede kong gamitin. Nagpapasalamat talaga ako na napapalibutan ako ng ganung mga tao ngayon. And hopefully tuloy-tuloy talaga. Nasa sa akin naman yan, alam ko. So uuwi na ako and pupunta naman ako sa may amin. Meron akong dapat may kainan pa eh, kaya lang ano din to, pupuntahan ko is ano din, celebration din. So from one Christian family to another. O siya, bye guys, this is Amang, peace out. Thank you po. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Birthday, go! Happy birthday. Happy birthday to you. Yay! Wish ka naman. Wow! Yay!